Is there anybody here who answered false? Can you please raise your hand? Tapos ang kamay ko ganyan lang. Ayaw kong iakyat kasi ako lang. Nakakahiya, iyang-hiya talaga ako. Tapos sabi ni Pastor Cesar, Terry, is that you? Are you raising your hand? Tapos tinaas ko ng ganyan. Tapos ang lungkot-lungkot ko talagang halos umiyak ako. Tapos mamaya, I'm sorry to say, Sister Terry, that you were the only one who answered correctly. Tingnan mo yun? Kaya sabi ko, nagulat na yung lahat. There was an uproar in the room. Paano nangyari na alam ko ang sagot, kaya lang meron palang tinwist si Pastor Cesar doon. So question, dinagyan niya ng isang word na hindi mo mapapansin. Kaya sabi ng Pastor Cesar, Sister Terry, nakakarinig ka sa Holy Spirit talaga. So, yan, ang topic natin today is makarinig. Dahil magkakaroon tayo ng faith, di ba? Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Hi, good evening po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating ICGM, itong ating Inner Circle Group meeting. Hindi ko po ma-express ang sarili ko sa gabing ito dahil alam ko may gagawin ang Panginoon. Medyo siguro baka magtagal, you bear with the Holy Spirit, I tell you, kasi meron talaga siyang pinaplano. Unang-una in-explain niya sa akin talaga in great detail itong ICGM. Ito hindi natin siguro naiisip o nako-contemplate or na bibigyan ng pansin kung gaano ka-importante sa Panginoon itong ICGM. Pero lagi niya sinasabi sa akin, like, ito yung core group, di ba? Ibig sabihin ng Inner Circle core. Ito yung central part, ito yung most important part, ito yung most fundamental part ng ministry ng TCM. Can you imagine? Hindi ko man lang na-realize yun until na-explain sa akin ng Holy Spirit na ganito po pala ka-importante sa kanya yung mga taong nag-a-attend dito dahil napakalaki ng plano niya sa bawat isa sa inyo. Kaya tinawag kayong core kasi ito is by invitation, hindi po lahat ng tao ay pwedeng mag-join. So, ang katulad po ng ibig sabihin ng core is katulad sa isang computer, merong tinatawag na central processing unit. Maraming parts ng computer, kung wala yung screw niya o wala yung takip niya, hindi mag-work properly ang computer. Pero yung CPU is the brain of the computer. Ito yung in charge dito sa processing data, or performing calculations, or managing data flow, running the operating system and applications. So, napaka-importante ng CPU. So, sinabi sa akin ni Lord na itong CPU, ang ICGM. So, kailangan kong ipaliwanag po ito sa inyo the way na ipinaliwanag sa akin ng Holy Spirit. Pero ang topic natin today is really very, very interesting kasi ito yung 4 steps to activating your faith. Yan. Ang kulang lang po naman sa atin para makita natin lahat ng blessings that God had already laid down in His Word through the death and resurrection of Jesus ay ang faith. Pero yan ay pag-aaralan natin tonight. But before that, it's an introduction, pinaparelay ng Holy Spirit sa ating lahat. So, ang Inner Circle is the select group who holds significant power, trust, and influence within the ministry. Sabi ko, Lord, paano nangyari yun? And then He gave me the scripture. Talagang kaya alam ko, kinakausap ako ng Holy Spirit. Sabi niya, Acts 4, hindi ko pa halos naturo ito before. Now the multitudes of those who believe with one heart and one soul. So yung believe has something to do with faith, di ba? So kung tayo lahat dito sa ICGM maniniwala with one heart and one soul, nakalagay dito, neither that anyone said that anything he possesses was his own, but they had all things in common. Mamaya po ipapaliwanag ko kung ano itong nangyayaring parang pantay-pantay. Tayo, magtutulungan tayo parang ganyan. Walang mayaman, walang mahirap kasi magtutulungan. Ito po yung importante. And with great power and great grace, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. So,
nung ni-reveal sa'kin ni Lord ito, sabi ko, "Lord, alam ko naman may power na, may grace na. Ano bang ibig sabihin nito?" Sabi niya, "Great grace, great power." Hindi lang grace, hindi lang power, kundi great grace and great power. Can you imagine? Sabi ko, "Lord," talagang umiiyak ako dahil nagpapasalamat akong kasama ako dito sa ICGM na talagang mag-a-outpour ng great grace and great power ang Holy Spirit. At alam ko kayo lahat ay maabuban niyan, magkakaroon niyan dahil part kayo dito. Naimbitahan, meron kaming bagong invited na members na sinabi ng Holy Spirit sa akin paimbita. Kahit nakita ko one message lang ang pinadala sa TCM, pero sinabi ni Lord sa akin very specifically. Kaya alam nila yon kung sino sila, di ba, Pastora Noemi? Okay. So, ito for example, sino tayo in Christ? So, maintindihan natin kung sino tayo in Christ. Is nasabi sa Ephesians 1 verses 17 to 23 na dapat na-memorize nyo na yan. Dapat dinideclare nyo yan every single day because that's who you are in Christ. And sabi niya, that the Father of the Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation. So, napaka-importante ng spirit of wisdom and revelation na natatanggap natin every day. Tapos sabi niya, so that we will open the eyes of our understanding to know what is the hope of our calling, tapos the riches of the glory of God's inheritance in us, the saints, and the exceeding greatness of God's power toward us who believe. So anong ibig sabihin nito? Meron kang calling, meron kang kayamanan, itong inheritance na tinatawag, yung plausios, at meron kang exceeding greatness of God's power toward us who believe, according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand of the Father. This is talking of the resurrection power of the Holy Spirit. Can you imagine? Ito yung binigay niyang verse sa akin sa Acts 4. Pagkatapos, ito yung i-confirm niya sa akin, itong Ephesians 1 verses 17 to 18. Pag ito in-apply natin, itong who you are in Christ, Ephesians 1:17 to 23, pag ito in-apply mo, it will revolutionize your life. At ngayong gabi, iyan ang plano ng Holy Spirit to impart to you itong 4 steps to activate your faith. Pero pag-aaralan muna po natin itong sinasabi ni Lord ng purpose ng ICGM para po ma-appreciate nyo lalo ito. So Ephesians 4 verses 11 to 12, ang sabi niya, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds or pastors, and teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. So ang ICGM nandito is for us to equip you. Yan ang main purpose ng ICGM. So I don't know kung sino sa atin ang nasa fivefold ministry kasi obviously mga fivefold ministry offices itong binanggit ko sa inyo. Pero alam ko yan, like si Pastor Jerry, Pastor Joey, si Pastor Ed, si Pastor Joms, yan mga pastors na yan. Marami tayong mga teachers, marami tayong mga spiritual leaders na aakyat dito. No, ngayon hindi niyo pa ma-appreciate yan kasi like even when I was na bagong born again ako na sinabi ni Lord sa akin na napakalaki ng plano niya, binanggit niya sa akin ng Terry Chain Ministries which I couldn't appreciate because I couldn't understand anything. Bagitong-bagito. And then nag-ano ako ngayon, kasi marami sa atin na sinasabing, paano kung gagamitin sa ministry ng Panginoon matanda na ako. Wow! Nakita po natin kung paano nag-testify sa atin si Sister Zenny Dolguime the last time, di po ba? Na-bless tayo. I mean, talagang masyadong fired up at talagang yung Word of God ang talagang inano niya, in-impart niya sa atin doon. So, senior citizen na si Sister Zenny and yet she's still being used mightily and powerfully by God. Or sasabihin mo, hindi po ako nakapag-aral, Pastor, high school graduate lang ako, paano akong aangat doon? Yung aangat dito is yung anointing. Hindi mo dapat iintindihin kung paano kang aangat doon. Dahil ang bahala sa yung Holy Spirit kung anong gagawin niya diyan. Basta tatanggapin mo yan. So, like, hindi naman kailangan kang magkaroon ng college degree or magkaroon ng master's degree para gamitin ka ni Lord dito sa kanyang napakalaking plano for your life and for His kingdom. Or, Pastor, wala naman akong pera. Hindi mo kailangan ng pera. Dahil bibigyan ka ng pera ng Panginoon. Anong klaseng Diyos ang ating Diyos kung ano ka niya, di-deploy ka niya sa ministry tapos hindi siya magpo-provide for you? Kaya lang malalaman niyo dapat kung bakit hindi nagpo-provide. Bakit marami sa inyo may mga
Like for example, utang na hindi nababayaran o may sakit na hindi gumagaling. Maintindihan po natin tonight yan because ang anointing ng Holy Spirit is nandito. Amen. So, yung sinasabi kong marami tayong agam-agam para mag-serve sa Panginoon or natatakot tayo. Like, I would like to share this with you kasi nung ako ay bagong born again, sabi ni Lord sa akin to mag-aral ako sa Bible school. So, nag-enroll ako dito sa Bible school tapos we were 75 students. Tapos ako yung pinaka-baby kasi yung mga kaklase ko, mga pastors, mga spiritual leaders na. Ang maganda lang do'n is lahat ng exams ko, I mean, I shared this before na may mga sa inyo na nakarinig pero kailangan kong banggitin ulit ito. Kasi ako yung tao na, mahiyain. Ang ate ko mahiyain, tingnan mo ayaw niya man magpakita yung mukha niya dito sa screen natin. Kasi kami po isolated when we were young. Parang ang mother ko and father ko did not allow us to even mingle with the neighbors. We were not allowed to play with the kids, let alone yung mga classmates namin sa school. Wala talagang ganyan, kinulong kami sa bahay kaya lumaki kami talagang mahiyain. Kaya I'm the last person that I thought God would use for ministry kasi mahiyain ako talaga. Talagang, "Itong ginagawa ko lang na ito ay talagang nahihiya ako lalo-lalo na po 'pag mga bago yung ating mga members na hindi ko kilala, hindi ko alam kung paano ako mag-start na makipag-converse or commune sa kanila." Pero anyway, pinasok ako ni Lord sa Bible school. Ang maganda po diyan is lagi akong 100 sa exams. Kung meron tayong mga estudyante dito, this would be a good testimony for you. Bakit 100 ako lagi sa exams? Eh, ako yung baby. Yung mga pastors na, siyempre matatanda na yung iba, tapos magagaling sila, tapos hindi sila maka-100. Bakit ako makaka-100, di ba? And nakita ko doon pa lang sa Bible school. Bakit? Because I had a very solid relationship with the Holy Spirit. I'm not saying that they didn't have a solid relationship with the Holy Spirit. Kaya lang, may faith ako, naniniwala ako na 'pag tinanong ko ang Holy Spirit kung may mali yung aking test paper, sasabihin niya kung may mali. And I was expecting to hear His voice. Nag-e-expect ako kasi naniniwala ako sa Bible kasi I was reading the Bible like 8 hours to 10 hours a day. Hindi maaaring hindi ako maniwala. Hindi maaaring hindi ma-renew yung mind ko. Hindi maaaring hindi ako magkaroon ng faith. Kaya pagpasok ko sa Bible school, I had all the faith that I needed to graduate. Ang maganda po diyan is, so 100 lahat, nagwo-wonder ngayon ang mga pastors bakit ako ay parang tahimik lang sa classroom, hindi man ako magsasalita, pero pagdating ng mga exams, eh, perfect lahat. So one time, yung final exams namin, we had the opportunity to review for the exams. So, prepared lahat kami, nag-aral talaga kami lahat. Pagkatapos, nung isasubmit ko na yung test paper ko, sabi ko sa Holy Spirit, kasi every time magte-test ako, Holy Spirit, may mali po ba? And then He will tell me, oh, mali yan, mali yung number 10, hindi habak ko kang sagot yan. So, ituturo sa akin. At this time, tinanong ko, "Holy Spirit, may mali po ba sa mga sinagot ko?" Tapos sabi niya, "Number 10 is wrong, Terry." Tapos sabi ko, tinignan ko yung number 10. Impossible, Holy Spirit. Isa sa mga ni-review namin ito few days ago. Tapos sabi ko, sa Holy Spirit kaya ang kausap ko? Pati ako na ano, parang nalilinlang, parang baka ako si Satan ito kasi I was absolutely sure na ang answer ko, which was true, ay tama. Sabi ng Holy Spirit, ang sagot is false. So balik ako ngayon sa upuan ko and rineview ko, binasa ko maraming beses, and ang sagot ko was still true. Hindi ko pinalitan tapos isasubmit ko na, sabi ng Holy Spirit sa akin, the answer is false. Balik ako sa silya ko, and I knew better than to disobey. So pinalitan ko na masama pa ang loob ko, pinalitan ko ng false ang sagot. Yung sinubmit ko na kay Pastor Cesar, yung aming dean, yung test paper. Tapos lumabas ako ng room, nandun lahat nakakalat, ang mga pastors. Tapos tinatanong nila ako, Sister Terry, ano ba ang sagot mo sa number 10? Sabi ko, naku, kinabahan ako. Sabi ko, false po. Ay, mali ang sagot mo. Nakalimutan mo bang ni-review natin yan, Sister Terry, a few days ago? Naku, di hindi ka na 100. So, nagre-rejoice sila. Sabi ko, tapos sa lahat ng mga pupunta ako ng toilet, nakakalat, naka-deploy mga pastors do'n, ang saya-saya nila 'pag sinabi kong ang sagot ko was false.
Kasi sabi nila may mali ako. Sabi ko, "Anong klaseng mga pastors ito? 'Di ba dapat hindi sila masaya kapag ang tao ay malungkot?" Ine-expect ko na ang mga pastors ay magiging understanding, magiging compassionate dahil nagkamali ako sa sagot. Anyway, baby Christian lang naman ako. Pero hindi nagre-rejoice sila. So, ang lungkot-lungkot ko. Halos umiyak ako sa bathroom. So, I went back to the classroom. Ito na ngayon, sabi ni Pastor Cesar, "O sinong sumagot ng true dito sa number 10 question? Can you please raise your hand?" Tapos nagtaas ng kamay ang lahat. Naku, 99.9% ng mga kaklase ko ay nagtaas ng kamay. Ako lang ang sumagot ng false. Can you imagine that? Pagkatapos mamaya, "Is there anybody here who answered false? Can you please raise your hand?" Tapos ang kamay ko ganyan lang. Ayaw kong iakyat kasi ako lang. Nakakahiya, iyang-hiya talaga ako. Tapos sabi ni Pastor Cesar, "Terry, is that you? I mean, are you raising your hand?" Tapos tinaas ko ng ganyan. Tapos ang lungkot-lungkot ko talagang halos umiyak ako. Tapos mamaya, "I'm sorry to say, Sister Terry, that you were the only one who answered correctly." Tingnan mo yun? Kaya sabi ko, nagulat na yung lahat. There was an uproar in the room. Paano nangyaring na alam ko true ang sagot, kaya lang meron palang tinwist si Pastor Cesar dun sa question, dinagyan niya ng isang word na hindi mo mapapansin. Kaya sabi ng Pastor Cesar, "Sister Terry, nakakarinig ka sa Holy Spirit talaga." So, yan, ang topic natin today is makarinig. Dahil magkakaroon tayo ng faith, di ba? So anyway, itutuloy ko na nga ito. Ayaw ko na sana ituloy. Kaya lang, nung nag-graduate ako ngayon sa Bible School, I was the valedictorian. Can you imagine? Magiging valedictorian itong baby Christian na to, di ba? At anyway, it's a long story. Pero I delivered my valedictory speech. Pagkatapos ko mag-deliver niyan, lumapit sa akin si Sister Sita, ito yung aming professor. Tapos sabi niya, "Terry, when are you gonna preach sa church natin?" Tinignan ko si Pastor Sitas, sabi ko sa sarili ko, "Is she joking?" Alam niyo po ba kung sino itong mga although nabanggit ko na sa mga iba sa inyo 'to, alam niyo na itong story na 'to, but bear with me. Itong mga tao dito sa aming church ay like ang may-ari ng Max Chicken, si Tito Ben at saka Tita Nanette, President ng Development Bank of the Philippines, si mismong Cojuangco, kapatid ni Danding Cojuangco. He's the owner of the sanctuary, itong property where the sanctuary was located. Siya yung may-ari. Itong nag-develop ng buong Quezon City, he literally owned Quezon City before. Ay member din dito, director ng Channel 5 at kung sino-sino pa po yung Ginggona, the brother of the Vice President. Ganyan katindi itong mga members na 'to. Tapos tatanungin sa akin, magpi-preach ako dito sa mga taong ito? Ay, sabi ko, "Are you joking?" Sa sarili ko lang. So, hindi po ako sumagot kay Pastorcitas because I didn't have the confidence. So ngayon, every Sunday, nag-attend kami ng service, si Pastorcitas would ask me the same question. "Kailan ka magpi-preach dito sa church natin?" So one day, lagi kong sinasabi, "No, I will not preach." Pagkatapos minsan, meron kaming midweek service. Dumating itong isang famous na evangelist dito sa aming church. Siya ang mag-preach ng word. Tapos napakalalim ng worship. Grabe, hindi pa ako naka-experience ng ganyan kalalim na worship to the point na yung aking spirit ay humiwalay sa aking katawan. Can you imagine? Humiwalay. Nagulat na lang ako nang nakita ko sa ceiling na yung aking spirit. Nakikita ko yung katawan ko na iwan doon. So ako nagpimilit bumaba, nagpupumilit, hindi bumababa. Kung hindi lalo akong dumaan sa ceiling, sa roof, na bakit ako nakadaan doon? So, it was just my spirit. So, pumasok ako ngayon tapos it was all dark everywhere. Parang wala akong nakikita kahit ano and I was terrified. Pero 'pag tumingin ako sa baba, nakikita ko yung katawan ko. Nandun siya, nagwo-worship pero hindi gumagalaw, nagwo-worship. Nakataas ang kamay na ganyan pero hindi gumagalaw. Tapos ako, dire-diretso yung spirit ko umakyat doon. Pagkatapos ko halfway through, naririnig ko yung mga voices na ngayon ko lang narinig. So beautiful! Hindi pa ako nakarinig kanina, ang ganda-ganda ng worship song natin. Walang sinabi yun dito sa yung orchestra of voices and musical instruments nagre-reverberate sa heaven. Itong sobrang gandang nakalimutan ko na nakakatakot because I was alone in the dark.
Tapos ngayon, nagdire-diretso yung aking spirit doon sa taas. Tapos, there was bright light dito sa lugar na ito. Ang laki-laki, and there were millions and millions of angels. Napakaraming angels of different forms and shapes. Merong malalaki na talagang ang gugwapo, ang lalaki ng mga katawan. Merong mga may espada, merong mga winged, merong maliliit, may lumilipad, merong naka-stationary lang. So, ngayon ko lang nakita na ganyan pala karami, as in, hindi lang millions, billions siguro ng mga angels yun. Kasi napakaraming punong-puno. Pagkatapos nung ako biglang huminto sa harap nila, biglang sila ay nag-give way sa akin. Biglang humiwalay silang ganyan para padaanin ako. So, ngayon dumaan ako sa gitna. Tapos ako binabati ko sila pero hindi sila kumikilos, hindi sila nagbabati sa akin, basta nakatingin lang sila sa akin. Pagkatapos, in the center was the throne room of God. At nakita ko doon, si Jesus nakaupo. Nagulat ako na ganyan. Siyempre, nagmadali ako lumakad. Pagkatapos si Jesus tumayo at ilinagay niya yung kamay niyang ganyan sa harap ko. Tapos, ilinagay ko yung kamay ko sa kamay niya. Pagkatapos sabi niya, Terry, you are going to preach. Naku, pagkasabi niya, shoot! 1 second! Wala pang 1 second. Pagkasabi niya ganyan, I was back in my body. My spirit was back in my body. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.